karapatan yung lalaki, pwede niyang pagalitan yung kanyang asawa. Maliban daw dyan, walang taong may karapatan para magalit, lalong-lalo na sa kapwa niya worker. So lahat, targib, lahat muzakara po itong trabaho na ito. So mga kapatid, ang sunat, titingnan natin kung ano yung gawain ng mabuti ng kapwa natin at tatanggap din tayo ng comment sa atin. Dahil yung taong sinasabi niya ng diretsahan, yung comment natin, yun ang tunay na kaibigan natin. Dahil para niyang sinasabi sa atin na mag-ingat ka dahil malulusot ka dyan. Ay kung nakitwalayok tano, itninaw itano, nagyong tadi niyan dito rin so pauwing tano, kapakain ka ang tano niyan si Iko, katulog tano si Iko London. Huwag daw tayong magalit, dapat magpasalamat pa tayo sa mga taong sinasabi nila yung hindi mabuti sa atin dahil mas mahirap kung walang magsasabi. Ngunit yung nakakakita naman at nagsasabi dapat constructive, nasa mabuting opinion yung kanyang paningin. Kanaba ka paminasa, kanaba ka pagumpari. Pangalawa daw na ingatan natin sa trabaho na ito, sabi ng mga elders natin, yung hasad, sudengki. Yung inggitan. Sa trabaho na ito, sabi ni Maulana Saad, mayroong iba't ibang salahiyat, iba't ibang capability, iba't ibang mga ability yung mga tao. Merong mabilis, umunawa, merong medyo mabagal, merong malakas yung kurbani, merong maliit yung kurbani. May taufik siya sa ganito, may taufik siya sa ganito, yung Allah ang nagbigay ng kanya-kanyang sifat. So wag daw tayong maging obstruction. Wag tayong maging hadlang sa magandang sifat, magandang katangian ng mga workers. Batano kung biluya pangalang si kung mga pipi sifat o mga workers sa inibigay kiran wala inong ta na daw rugong tanusiran o naugupan tanusiran o pankapalitan o kamapian. So galba kaya na mapia si isang aganda. So ang kinuwento ni Maulana Saad na dalil, mayroong isang digmaan, hawak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yung sword na Yamani. Ito yung pinaka-sophisticated na sword noong panahon na yun. So sabi ng Nabi, sino kaya sa inyo ang ibibigay niya yung hak nitong espada na ito? Ang taon ng tigyan, itunay niyan, so kabnarang ay hak. O si isang agalibagtan, na anta mga day kapapatutan, antay kadadaitan sang ayak ngalibakan. Ana ay na pagampagan niya doklay na so Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apli kaya no say tanigira minindo na kayan. Sabi ng Umar, ya Rasulullah, hindi ba pwedeng ako? Hindi tinagap yung application niya. Dumating naman yung Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, kamag-anak ng Nabi, dakilang sahaba, mandirigma din ito. May connection siya, sabi ni Maulana Saad sa Nabi, kapamilya niya. Sabi niya, ya Rasulullah, hindi ba pwedeng ako? Hindi rin sa kanya binigay ng Nabi yung espadang ito. Pamana, hirang kiti may suhatan ta espada. Dumati yung Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu na hindi kilala. New worker. Bago pa lang, yung titingnan natin. Kanino ibinigay ng Nabi yung Yamani sword? Doon sa Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. So anong ginawa ng Zubair radhiyallahu ta'ala anhu? Nung makita niya yun, para siyang naging bata, para siyang naging murid na sunod-sunuran sa Abu Dujana. Sabi niya, ano ba ang hilmo mo? Ano ang nasa sayo? Bakit ikaw ang napili ng Nabi? So sabi ng ni Maulana Saad, yung itaat, hindi sabi niya para, oy, sundin niyo ako. Ang tunay sabi niya na imtihan, trial ng obedience, itaat, ay kapag yung malaking tao ay susunod na siya doon sa maliit na tao lang. Hanggang hindi daw ito mangyari, akala ang alam lang natin na itaat, unuti ako niyo, parati ako niyo. Ugay na sakta na di tamata umangunutan. Mga kapatid, hindi daw yun ang itaat, yung ikaw lang ang mag-impose, sundin nyo ito, ngunit hindi ka marunong sumunod.
So yung Zubair kanina, na itinuring niyang second siya na qualified doon sa espada na yun, nung makita niyang inabot na ng Nabi yung espada sa Abu Dujana, parang naging bata siya, naging estudyante na sunod-sunuran sa Abu Dujana. Sabi niya, ano ba ang dahilan? Ha? Parang inobserba niya, sabi niya, meron itong ilmu, kung sa tausug, meron itong kaput na dapat mapagburuhan ko rin sa kanya. So, dapat daw yung mga old workers minsan sumusunod sa mga new workers, makisama sa new workers, at yung new workers, dapat palagi silang kumukuha ng advice sa mga old workers. So, maganda ang flow nitong trabaho na ito. So, mga kapatid, ito daw ang kailangan nating, sabi ni Maulana Saad, yung tamang itaat. So, yung maswara, mga kapatid, napakaselan po ito na bagay sa trabaho na ito. Kaya dito po sa maswara, huwag tayong magtaka kung napakarami ang nagbibigay ng musyawir. Isa daw itong sign na maganda yung maswara natin kapag umanisan at mugay sa musawir. Kung gaano karami yung musawir, ganun daw kadali lalabas yung magandang opinion. So huwag tayong magtaka. Berang-berang aki musawir. Kenapa to pihak mamsa? Kung na pihak mamsa nang utada dokter ugay na mau parikso pusuiran. Ang nakakagulat daw ayun walang nagsasalita pero watak-watak naman yung mga puso nila. Kung gaano daw karami yung musawir, yung ikhtilafi ra'i, difference of opinion in this world, is a sign na yung maswara is normal. But difference of hearts in this world, abnormal yung maswara. Kahit pa walang maraming nagsalita, nagdesisyon, lahat sumunod, pero sa loob ng puso nila, hindi sila doon sang-ayon, hindi sila magkakaisa, yun daw ang abnormal na maswara. Ngunit yung napakarami ang nagsalita, ngunit noong may desisyon na yung amir, فَإِذَا عَدَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, kapag mayroon ng adam, may determination na yung faisala, yung amir, lahat sila magtatawakal sa Allah. Yun daw ang maswara na nakatali doon yung tulong ng Allah. Pero yung maswarang hindi nagsasalita yung iba, pagsikapan daw natin, sabi ni Maulana Said Ahmad Khan, na magsalita yung ayaw magsalita. Lalo na kung responsible ito na brother, dahil yung dapat nasasabihin niya, the proper place is the maswara. Yun lang ang tamang lugar. Kapag hindi ito nakatiis, na hindi niya nasabi yung opinion niya sa maswara, at sinabi niya ito outside maswara or after maswara, ito ay fitna. So ingatan daw natin ito. Kaya ang nature, characteristic daw ng maswara ay yung characteristic ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na wala akong nakita, sabi ng Abu Hurairah, na hihigit pa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na marami maghingi ng musawir. Halos lahat na lang hinihingi na ng musawara. At klaseng-klaseng tao yung hinihingi na ng musawara. Digmaan sa Badar, maraming veteran na mga sahaba, mga muhajirin, hindi yung opinion nila ang kinuha ng Nabi, yung opinion ng isang ansar. Kung hindi ako magkakamali, yung Umair ibn Hammam radiyallahu ta'ala anhu, yun ang pinakinggan ng Nabi. Ngunit yung paraan din para magbigay siya ng musawir sa isang elder ng lahat ng elder, hari ng lahat ng hari, yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakamalumanay din na paraan. Hindi yung attitude natin, Amir Sahab, desisyon nga. Amir Sahab, giin mo sa warat. Nung makita niya yung question ng Nabi at saka ng mga sahaba, lumapit siya sa Nabi. Sabi niya, Ya Rasulullah, wahi ba ito ng Allah na dito tayo magpwesto? Sabi ng Nabi, hindi. Sabi niya, ito ba, sabi niya, strategy sa pakikidigmaan? Sabi ng Nabi, yun ang nasa isip ko. Sabi niya, taga dito ako, alam ko yung terrain, veteran ako, sabi niya, sa digmaan, hindi ito magandang lugar para sa atin. Saan ang lugar? Sabi niya, doon tayo medyo, sabi niya, atras. So yung opinion niya, agad kinuha ng Nabi, wala nang kinonsulta ng mga sahaba,
umatras sila. So naging dahilan yun kung titingnan yung nangyari sa Badar sa perspective ng mga military analyst. Napakaganda yung position nila. Sa Uhud, yung musawir ng mga karamihan, mga elders ng mga sahaba, dito na tayo sa Madina, hintayin natin yung mga Quraysh. Pero yung mga kabataan na hindi nakalahok sa digmaan sa Badar, napilit nila yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa musawir nila, sige, salubungin natin sila. So klase-klaseng tao, pwede nating kunan ng mga opinyon. Huwag nating maisip na ito walang kwenta, ito walang usul, ito walang namang tartibin nga pag-isi. Baka doon manggagaling sa isang kabataan, yung hindi masyadong experience, pero taga doon siya, alam na yung lugar. So Ghazwatul Khandaq, ang tinanggap ng Nabi na musawir, yung musawir ng Salman Al-Farsi, isa itong foreigner, hindi Arab. Ang kinwento lang ng Salman, doon sa amin, nakita ko, sabi niya, kapag may mga digmaan, marami yung kaaway, humuhukay kami ng mga kanal sa mga paligid para hindi, sabi niya, makatawid yung mga ngabayo ng mga kaaway. So, humukay sila. So, tayo daw sa trabaho na ito, kung gaano karami, different opinions, klase-klaseng mga tao, nehar paidahoti, sabi ng mga elders, lumalabas